Okay guys, I know na ang financial discipline is a decision that a person needs to make and commit. Kahit marami tayong available na information over the internet or books na nagsasabi na ganito ang mga kailangan natin gawin or ganito ang mga principle natin in our relation with money and debt, wala namang mangyayari talaga kung hindi ka committed ayusin ang relationship mo towards your money. Kaya, in this video, I will tell you how Zed influenced me to change my perspective and relationship with debt and money. And kung gusto nyong malaman how will Zed help you with your finances, samahan nyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so just a context kung how I handle my money and debt. Basically, a normal people would do. Pagkasahod, i-allocate mo na lahat yan sa different expenses mo, pambayad ng credit card, utang, etc. So basically, the cycle goes on and on. And then, pag nakapagbayad ka na, gagamitin mo na ulit yung mga credit line mo. So, laging ganon ang cycle every month. And ang isa pa sa pangit na ginagawa ko before, and most people would do, is that nag-overspend tayo sa allocated na budget lang natin. Ang ibig sabihin nito is that kung kulang ang budgeted amount natin dyan, for sure, hindi natin mababayaran lahat ng mga pinurchase natin. Kung hindi natin nabayaran lahat ng pinurchase natin, doon na nag-rack up ng interest yung mga purchases natin na hindi natin nabayaran. And that's an additional expense na charge sa bulsa mo. Hindi natin nakikita, pero unti-unti lumalaki siya. And ito, take for example guys, my experience sa isang credit card ko na talagang nung time na yon, ang binabayaran ko lang is a specific amount. Though yes, it's above minimum before. Tipo kunyari ang minimum ko ay 15,000, magbabayad ako ng 20 to 25,000. Thinking that, uy, nakakabawas ako sa principal. well, yes, pero mali naman yung expectation ko. My expectation then is that mababayaran ko din naman yan kung consistent ang amount na binibig ko. Well, yes, tama naman as long as na mas mababa ang inuutang mo dun sa credit card na yon. So, yeah, ganun yung cycle. Ganun yung cycle pa ulit-ulit na hindi ko na nalalaman na ang interest na na-charge na sa akin monthly or nasa-charge sa akin sa monthly sa utang ko sa credit card before is umabot na ng 15,000 pesos, 20,000 pesos. Sabi ko nga sa asawa ko, huwag mo nang tanungin kung magkano interest basta makapagbayad tayo ng more than minimum na amount. Hindi niya kasi alam na ang interest na na-charge sa akin before ay around 15 to 20,000 pesos. So medyo natauhan na ako doon. Then, there comes Zed as one of my trusted credit card. Zed is not your typical credit card. It's a charge card wherein whatever you charge using this card, kailangan mo siyang bayaran in full. Because if you don't, you would lose your access with Zed. Kasama na dyan ang pagbaba ng internal credit score nyo with Zed and possible na ma-report din ang transaction na yan with CIC or TransUnion. Thus, it would also lower your credit score sa mga credit bureaus na yan. Parang use at your own risk. Tipong pagkagamit mo, dapat alam mo na may pambayad ka. So marami pang mga features si Zed na gusto kong i-highlight sa inyo na nagpabago sa pananaw ko in terms of credit card. Unang-una na sa listahan ko is napaka-useful sa akin nitong Zed credit card ko, lalo na nung time na nag-travel ako sa Japan. Nagamit ko yung Zed because NFC enabled siya and sa Japan medyo top lang tayo ng top sa ating mga purchases. Hindi ako nangamba kasi walang additional charges like the foreign transaction fee, cross-border fee, yung mga ganong fees na charge ng mga interbank, wala noon. Ang meron lang with Zed is they follow a certain rate ng conversion ng pera from certain currency pabalik sa Pilipinas. And if you check naman din yung Google, halos nagkakalapit naman yung rate na charge ni Zed pag gumamit tayo abroad. Meron lang siguro difference dyan na 5 to 10 cents na manageable naman versus sa mga credit cards na nag-charge ng mga foreign transaction fee na 2% to 3%. Napakalaki nun para sa transaction na ginawa mo. Number 4, nasabi ko na nga sa inyo na dahil charge card siya, it would help you develop this discipline na dapat alam mo yung mga charge mo dito sa card na yan. Kasi hindi pwedeng hindi mo bayaran yan in full. Thus, nandun na sa subconscious mo na alam mo lahat ng purchases mo na kaya mong bayaran, na merong kang budgeted amount
para doon. At hindi mo gagamitin ang inyong Z credit card para lang mag-shopping spree. More on, nakokontrol ni Z credit card ang mga purchases mo. Kasi, magkakaroon ka ng discipline na you only charge what you need and what you can pay. Number 3 reason, from a charge card na magbibill ka agad after 2 days ng billing cycle mo. Kunyari, ang billing cycle mo is 1 to 30th of the month. Then, after 2 days, due date mo na. Ganun si Z before. So, sobrang talagang napaka-strict na kailangan nandyan na kagad yung pambayad mo. Eventually, nag-lay low sila. From 2 days, naging 5 days. Which is a good development. Well, oo nga naman, di ba? Kadalasan dyan, hindi pa sweldo, di ba? But, they understand and they listen to their community. Na, from 2 days to 5 days, now, minove na nila yan to the 18th of the month. So, every 18th na ang due date mo. So, lahat ng purchases mo ng 1 to 30, mag-due na yan ng 18th. Medyo nalalapit na siya sa traditional na credit card. Ang kulang na lang siguro niya ay minimum amount due. But regardless, kahit wala po ang minimum amount due, yung nasabi ko nga po sa inyo kanina, na itong Z helps you develop a sense of discipline sa pagmamanage ng inyong credit line. So, the change in due date is a very welcoming development from Z. Isipin nyo yun, meron na kayong 30 days during your billing period plus another 18 days. So, that's around 38 days, 38 to 39 days ng 0% interest ng paggamit nyo ng Z credit card. Nakalimutan ko pala, nasabi ko pala na 0% siya. Because all our transactions are 0% talaga in nature. Meaning, wala tayong babayaran na kahit na anong interest pag ginamit natin si Z. Dahil nga, isa siyang charge card. Kung tatanungin nyo, Paano naman kumikita si Z kung wala siyang kinikitang interest? well, na-mention ko na yun previously dito sa channel natin na kahit nakikita natin na 0% ang mga ino-offer sa atin, credit card, buy now, pay later, etc., kumikita pa rin naman sila sa every transaction na ginagawa natin. Basically, yung merchant na pinagamitan natin ng card or ng QR, nagbabayad sila ng membership transaction. Wherein, kunyari, sa card, it's 3 to 3.5%. Itong 3 to 3.5% na binabayad ng merchant sa mga credit card payment system like the MasterCard and Visa, sinishare naman ni MasterCard and Visa itong nakukuha nila from merchants sa kanilang mga credit card providers. So somehow, huwag niyo po sanang isipin na mayroong mga hidden charge na na-charge sa mga purchases natin sa ating mga customer. Okay, number 4 is that isa sa pinaka-highlight ng feature netong credit card na to is that your ability to create multiple virtual cards. And hindi lang multiple virtual cards. You can also set limits dito sa mga virtual cards na ginagawa nyo. Wherein, pwede nyo siyang i-close once a transaction is made or pwede ring time-based na after 24 hours, magko-close na yung card na yan. Sinong credit card companies ang nagpo-provide ng same benefit or feature right now na katulad ni Z? Meron ba? Meron ba? Wala. Because Z uses the latest fintech technology against sa mga hackers natin dito sa paligid natin. Ang tawag nila dito ay burner card, wherein you can create a virtual credit card after using it, then dispose it. Parang ganon ang nangyayari para panatag ka sa transaction mo. Guys, yung ability mo na lang to create multiple credit cards for specific use. Like sa akin, ayan, makikita nyo, may pang Shopee ako dyan, may pang Netflix, yan, may pang TikTok, may pang Grab, yan. Para talaga ma-manage mo yung transaction mo. Malalaman mo na nare-reach mo na yung specific budget or limit mo sa isang transaction. Kunyari sa Grab, nakita mo na umabot na ng 2,000, ang sinet mo lang limit sa sarili mo ay 2,000 every month. Ibig sabihin lang nun, hindi mo na magagamit yung card mo because of that limit. You may need to change it if you really want to, but para sa akin, that's one of the reason why you set the limits to that card. Para malimitahan din ang paggamit mo sa sarili mo. Thus, again, it creates a sense of discipline in terms of managing your finances. Lastly, the burner card feature, which na-discuss na nga natin na pag create mo, pwedeng one time lang yon. Bakit ba natin kailangan na itong burner card na to? Magandang meron tayong ability ng burner card system para sa mga transaction natin online. Alam niyo naman yung mga bad actors over the internet wherein i-scam nila tayo, gagamitin yung ating credit card details. With this burner card, kapag kunyari, bibili kayo sa mga website na hindi ganun tayo familiar, syempre medyo kinakabahan tayo to share our personal information, our credit card information. Using a burner card for maybe one-time online purchase, kunyari meron tayong mga software license na kailangan bilhin or tipong kailangan natin bumili sa abroad, sa China, ganyan, na hindi naman natin kilala yung website at
kinakabahan tayo, well, the burner card will save you. Once kasi na na-charge na yung card with a specific amount, pwede na siya mag-close kagad at hindi na siya pwedeng i-reopen. If ever naman na subukan ng mga hackers yung card na yan, naka-block na po yan at hindi na po siya magpo-push through. Ganun po ka-powerful itong burner card system ni Zed. So yan, basically, itong features na to change the way I handled my finances. Naturuan po ako na kailangan bago po ako gumastos is alam ko na may pambayad po ako at mababayaran ko in full. Kasi kung hindi nga po, matatanggalan po ako ng access with Zed at sayang naman din po yung binigay sa aking credit limit na 0% na up to 48 days, di ba? Saan po kayo makakakuha ng credit line na 0%? Pahirapan na po tayo makakuha ng 0% na credit line. Konti lang po sila. And sana po ma-experience nyo rin po ang mga benefits na natatamasa ko. Guys, just to let you know na hindi po to sponsored ni Zed. I'm creating this video lang to give you an insight based on my experience sa paggamit ni Zed and how using Zed changed the way how I see and manage my finances. For our question of the day, kunyari may item po kayong gustong i-purchase online and yung merchant is hindi naman locally available dito sa Pilipinas. And then, kailangan po ng credit card information nyo to purchase that item. So, are you confident in purchasing that item using your credit card information? Or medyo nangangamba po kayo at nagdadalawang isip na ituloy yung transaction gamit ang credit card nyo? Ano po ang saloobin nyo with regards to purchasing online and abroad? Yan, let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay John Paul Castañeda at John Paul M. Castañeda. Pa-shoutout naman sa next video mo, idol. Kay John Paul Castañeda, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!